Duterte! Duterte! Shukran! God bless you all! Ako po, ang galing nila. Nahuli ang mga luxury car. Ha? Pagkatapos ng impeachment, nahuli ang mga luxury car. Major General Pinawin, Intelligence Group, Customs, Intelligence and Investigation Service. Dalawang intelligence ang ginamit nila. Sayang ang salitang intelligence. Okay, Major General Pinawin. Wala silang may pagkitang papel, hindi nyo pwedeng i-detain. Tawagan mo yung immigration. Kailangan hindi makawala ang mga yan. Tatawagan ko yung ano. Tatawagan ko yung... Ano? I want to talk to Chong 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 in China. Yes. Okay, send me another 110 luxury cars assorted. Different cars. Yes. Alright. Okay, bye. Palusutin nyo yan, ha? 110 cars yan. In-order ko na sa China. Palusutin nyo yan. Ha? Palusutin nyo yan, mga second hand yun. Ukay-ukay. Alright, reaction TVBS. Nagbabalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon, mga ka-reaction, ha? Sa wakas, makakabili na rin ako ng sports car. Sports car! Nakikita po ninyo yung ukuha ng sports car ko, yan o. O, di ba yan o? Ukuha ng sports car yan. Pero, talagang magbibili ko ng sports car ko ngayon. Maniwala po kayo, mga reaksyon. Maniwala kayo. Ito, mga reaksyon, ha? Ito bang mga sports car? Tanong lang to, tanong lang. At tamba, tanong lang to, tanong lang. Ito ba yung mga sports car na pabuya sa mga pumirma o mga prosecutor? Hindi, tanong lang to. Ito ba yung mga regalo sa mga prosecutor sa impeachment? Hindi, tanong lang, nagtatanong lang ako. Sila kaya yung makakabili ng mga yan? Sila kaya yung makakabili? Diba? Tanong lang, kasi usually ang mga ganitong sasakyan nakikita lang yan sa mga congressman. Yung mga ganyang klase sasakyan. Oh, diba? Ito ba yung mga sasakyan na naka-ready para sa mga, alam nyo na, di ba? Yung tinatawag ni Jaime Marcos na 1 trillion pesos para sa impeachment. Ito ba, kasama ba itong mga kotse na to? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, mga kareaksyon. Nahuli di umano ng custom, yung mga luxury car, super luxury car. May nagkakalagang 100 million. Sino makakabiling Pilipinong 100 million kung hindi lang mga kongresista? Ayan po, mga kareaksyon. Tanong lang yan, ha, mga kongresista. Hindi kayo mga buhaya, kayo mga lakoste. Okay, tanong lang yan. Sa inyo ba mabebenta yung mga yan? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon, mga kareaksyon. Ito na. O yan. Iniimbestiga ngayon ng Bureau of Customs kung bayan ang buwis at hindi smuggled ang mga luxury vehicles sa isang showroom sa Pasay City. Ang mga naabutan namang mga dayuang stock doon, walang maipakita mga papeles. Iniimbestiga ng mga customs, saan ba dumaan yan? Iniimbestiga ng mga customs saan dumaan yan? Di ba? Anong iniimbestigahan nyo dyan? Bakit hindi nyo Siyempre, alam na natin yan. O di ba, kasama sa game plan? Tanong lang yan, kasama ba sa game plan yan? Papasok yung kotse, walang papeles, uhulihin, pagkahuli, isusubasta, nakanganga yung malaking buhaya. Medyo mababa na nga naman ang presyo kasi nahuli ng gobyerno, tapos isusubasta na lang, ganun. Diba? Below market price na yun, at least kumita yung gobyerno, ganun. Diba? At yung kinita ng gobyerno, mas maliit kung sakaling itatax siya, ganun. Anong lang yan, ha? Inimbestigahan ng custom. Saan ba nakapasok ang mga yan? Dapat ang imbestigahan ng custom, hindi imbestigahan yung mga kotse na nandyan o yung mga taong nandyan. Dapat imbestigahan yung custom. Bakit iniimbestigahan ng custom yan? Hindi po ba dapat ang NBI imbestigahan nila ang custom? Bakit nakalusot
nakakalusot yan? O kaya, sino ba dapat mag-imbestiga ng mga yan? NBI lang? Di ba? Bakit customer nag-iimbestiga? Di ba dapat ipa-imbestiga natin ang custom? Bakit nakalusot ang mga yan? Baliktad yata. Saan ba dumaan yan? Di ba sa custom? So, ngayon, sino dapat imbestigahan? Yung mga kotse at saka yung mga tao narariyan? O yung custom mismo dapat imbestigahan? O, tuloy-tuloy po natin. Tapos, ito kaya yung mga kotse na mga premyo ng mga mag-iimpis kay VP Sara Duterte. Tanong lang, ito kaya? Di ba? Ngayon, nahuli na ng custom kunyari. Uy, bebenta na. Kanino makakarating ang mga... Iloloko tayo ng mga to no? Ito. Nakatutok si Maki Pulido. Rolls-Royce Phantom. Oras ng pagpapapogi ng mga custom dito. Oras po ng pagpapapogi ng mga custom. Magpapapogi na yung mga custom. Mga tiyata yan. Okay. Bulletproof na Maybach Mercedes-Benz at mga sports car na Ferrari at McLaren. Kabilang yan sa nasa 35 luxury vehicles na 35! Ilan ba yung mga prosecutor? Tsaka yung mga majority floor leader, assistant majority floor leader. Pakibilang nga sila kung may 35. Pakibilang. Tapos, bilangin nyo. Kulang pa yan. Baka mayroong second batch. Kasi 215, may umabol na 25 yata, may umabol na 30, umabol ng 245. So ilan na yan? 35 pa lang yan. So may isang daang paparating. Okay. Tanong lang yan ha, nagtatanong lang ako. butan sa isang repair shop at showroom sa Pasay City. Hinihinga ng mga ito ng Bureau of Customs ng patunay na bayad ang mga buwis. Itong Rolls-Royce Phantom halimbawa, dapat nasa 100 million pesos ang binayaran duties and taxes. Hihintayin pa yan bago masabi ng customs kung smuggled ang mga ito o hindi. Oo. Naalala niyo si yung isang senador na nagreklamo na may nakita daw siyang magandang Aventador ba yun? Yung napakamahal na kotse na ano bang tawag doon? Yung Aventador na ano ba yung brand ng Aventador? Aventador. Ha? Yung kotse na Aventador, ano bang brand yun? Aventador. Palagay ko ano yun, Bugatti yata, Bugatti. Byron naman yun Bugatti, Byron yun Hindi, Aventador. Lamborghini yata, Lamborghini Aventador yun. Nakita, dinadrive sa Maynila. Nagreklamo yung isang senador na mahilig sa mga nag-aaway mag-asawa. So, anong nangyari doon pagkatapos? Meron ba nangyari? Napagbayad ba yun? Nakumpiska ba yun? Hindi, nagtatanong lang kami. Nasa kaninong kamay na yun, yung magandang kotse na yun. Baka mga ka-reaction bakit minamanmanan ng mga custom officials ang mga yan ng tanong saan dumaan ang mga yan? O di ba dapat imbestigahan dyan yung mga nag-approve ng mga ano yan? Dapat imbestigahan kailan pumasok yan, sinong nagpapasok, sinong pumirma, paano nakapasok, di ba? Bakit mo iimbestigahan yung nag-import? In the first place, hindi makakalusot ng custom yan kung hindi pinalusot. So, ibig sabihin, kung ang laki-laking kotse na yan, hindi nakita ng custom, hindi nakita yung container van na pinaglalagyan ng mga napakamamahal sa sakyan na yan. Di ba mga ka-reaction? Paano pa kayong mga maliliit na mga illegal na paraphernalias na nakasingit sa mga container? Kung mismo mga yan hindi nyo nakita sa inyong mga x-ray. Sino ang dapat imbestigahan dyan? O pakinggan natin, talaga naman itong custom official na to, talagang puging-pugi na ako sa iyo Puging-pugi na ako sa iyo, sir. Banakan mo They have 15 days to show. Anong pangalan nito? Pakikuha nga ang pangalan nito. Pakisabi sa kanya, dapat imbestigahan yung sarili niya, yung custom dapat ang imbestigahan mo. Diba? Una alamin mo, kailan pumasok ito? Sino yung opisyal? Utang yan
Sino opisyal? Papuntahin niyo dito sa opisina ko. Bakit mo pinapasok yung mga yan? Bakit mo hindi pinagbayad ng duty, ng taxes? Bakit mo pinaliw? Ngayon, mga custom kayo, nandiyan kayo. O di ba, hindi pa natatapos ang impeachment ha? Baka, kaya nagmamadali si nagpapasikat talaga si Defensor, talagang datang si Defensor. Oo, sige, kailangan ng mga impeachment. Di ba? Tanong lang, Defensor, meron ka bang kotse sa mga yan? Wala pa. Wala, tanong lang ha. Meron ka bang kotse sa mga yan? Wala. Okay, pakitanggal ko yun in the end of the legislation. Wala, astig yan pa yung ibabayad nila doon sa mga nagpa-impeach kay VP Sara Duterte. Kulang pa yan kung ganyan. Ano kayang ni-request niya ni Abante, ano yung ni-request mo susunod ng kotse mo? Tanong lang, anong request mo? Sabihin mo lang, tatawagan ko yung asan mo yung telepono ko dito? Wala na naman yung telepono ko. Asan? Ito. Yung telepono ko, nawawala lagi yung telepono. Tatawagan ko yung Tatawagan ko yung... Hello? I want to talk to Chong. In China. Yes. Okay, send me another 110 luxury cars assorted. Different cars. Yes. Alright. Okay, bye. Palusutin nyo yan ha. 110 cars yan. In-order ko na sa China. Palusutin nyo yan. Ha? Palusutin nyo yan. Mga second hand yun. Ukay-ukay. Ito pa mga reaksyon. Kaya dito, itong si Sir na chabi-chabi na yan, hindi ba ninyo alam nakapasok yan? Sinong dapat pupusin dyan? Yung mga nag-import o kayo? In the first place, bakit nakapasok yan? Anong klaseng costume kayo? O di ba yung subasta na yan? Kailan kaya subasta na itong mga reaksyon? Hindi naman. Talagang kasama sa yan. Kasama sa plano yan. Kasama sa Sir, kasama ba sa plano yan? Pasok. Huli. Sa first set of Kasama ba? Tanong lang. For payment of duties and taxes. Inaalam pa rin kung kanino mga ito, sino ang nagbebenta at paano sila naipasok ng bansa. Pinuntahan lang ng BOC ang repair shop at showroom para tignan kung bayad ba ang buwis ng mga sasakyan matapos ma-monitor ang bentahan ng mga luxury vehicle sa social media. 3 office staff ang inabutan doon, 2 Chinese na lalaki at 1 babaeng Vietnamese. Hinahanapan namin kahapon ng documentation, wala namang ma-present na mga visa or wala silang dalang papel eh. Hindi ko naman sila pwedeng i-hold. Hindi naman ako immigration ma'am. Suspension ng Customs Intelligence Group, may kinalaman ito sa Pogo. So, Pogo na naman. Sir, hindi mo sila pwede i-hold. Kahit criminal sila, hindi pwede i-hold. Hindi mo sila pwede i-hold. Hindi mo pwedeng tawagan yung immigration. Hindi mo pwedeng tawagan yung NBI o tawagan mo yung mga pulis dyan. Hindi mo sila pwedeng i-hold. Ngayon, inaalam pa kung kanino. Hindi nyo alam. Ang tanong dyan, kailan namin isusubasta? Gusto kong malaman. Kanino kaya ang Rolls Royce na mo? Kanino kaya yan? Ha? Hindi, puro pang taas yun eh. Hindi, si Kimbo, tawagan natin si Kimbo. Huwag na. Sino man tawagan dito? Ay, si Abante, tawagan natin si Abante. Ha? 38 yata yung 100 million. laki. Isang kotse, tax lang yun. Pagkakalin sa akin, kasi. Pagkakalin mo yan, sino mga kabili niya? Sino ang bibili dyan? 100 million. Di pa nga ako nakakahawak ng pero 100 million. Guys. Di pa Wala mga extra reactions. guys. 100 million talaga, duty pa lang sa isang kotse. Tapos nakalusot sa inyo. Ba, ang galing yan, ang galing. Dahil nag-aalisan na yung mga Pogo, dinidispose na yung mga cars nila. Ha? Sino nagsabi sa'yo? Sino nagsabi sa'yo nag-aalisan yung mga Pogo? Nag-aalisan daw yung mga Pogo, dinidispose sila yung mga cars nila. So anong hindi sila nag-aalis? Nung nag-ooperate ang Pogo, hindi nyo natuntun na may mga illegal na mga sasakyan na nakapasok. Anong hahanapin ninyo yung mga tao mayari na sasakyan? Tapos sila kakasuhan ninyo? O dapat kasuhan yung mga nagpalusot ng mga sasakyan na yan? Hindi ko ba mga reaksyon? Tapos wala silang mahuli.
Tapos yung balita na yan, mawawala na lang yan, maglalaho na. Wala nang balita after that. Di ba dapat yung mga sasakyan na yan, katulad ni Duterte, no, wawa sa akin. Huwag nang ibebenta, Ganda ng sa akin nila. naman yan para magkaroon ng lesson plan. Di ba? Durugin. Tawagin ang mga mamamayang Pilipino, may daladalang martilyo, isa-isa sa kanila. Pupupo dyan, sisirain yan. Ha? Para maramdaman nila yung sakit. Pero hindi. Siyempre, sayang naman sasabihin ng Bureau of Customs. Sayang naman yan. Pwedeng gamitin yung pera ng gobyerno. Isubasta na lang. Huwag ka kanya, 1.2 million, yung 2 million, yung 3 million, okay. Ilan yung bibili? Isa lang. Di ko ba mga reaksyon? O, dumating na, yung mga sasakyan ninyo, dumating na ha. Sino man kayo mga kongresista na nag-i-interest ngayon na bumili, isusubasta yan. O, alam na ninyo sa inyo yan. Di ko ba mga reaksyon? Ano ba talagang dapat gawin sa gobyerno natin ito? Diba? Paswerte naman ng mga kongresista mapapasakamay ang mga... Hindi. Yung isang senador, may nakita ng luxurious car. Nagngangawa siya sa social media. Tapos naguntun nila yung coaching yun. Ay, nasaan na yung coaching yun? Ngayon, nagpapapogi yung Bureau of Customs na in the first place, na dapat sila ang imbestigahan. In the first place, tama ba yun? Tama, nagtatanong ako. Tama ba na dapat ang Bureau of Customs ang dapat imbestigahan? Sino ang nagpapasok sa mga yan? Kailan nakapasok ang mga yan? Paano nakapasok ang mga yan? Huwag na yung nag-import. Sino ang nagpapasok? Tapos yung nagpapasok, yun ang kausapin natin. Magtatapat siya kung sino yung importer. Di ba napakaswerte naman ng mga kongresista? Ang gaganda ng mga sasakyan ninyo, Brad. Ibang klase kayo, ibang klase. Ang galing eh, no? Inuli ng Bureau of Customs, inaalam. O, di ba? Ito. Pakinggan natin, ha? Isang babaeng Vietnamese. O, dalawa. Hinahanapan na. O, yan, ha? Sige, sir. Mag-explain ka, sir, ha? Mag-explain ka, sir. Namin kahapon Yung luxury car. documentation, wala namang Yung nakuha na, ano, gobyerno. mga visa. Nasaan ito to? Wala silang dalang papel eh. Luxury. Hindi ko naman present na Yan. Intelligence Group Custom Intelligence and May Investigation warehouse mo yun? Service. Wala na. Utangin na. Intelligence Wala na, Group Custom Intelligence pa. Tapos, an investigation service, dalawang intelligence yan. Basahin po niyo, Major Joel Pinawin, Intelligence Group Customs Intelligence and Investigation Service. Dalawang intelligence ang ginamit nila. Sayang ang salitang intelligence. Oh, Major Joel Pinawin. Wala silang may pagkitang papel, hindi nyo pwedeng i-delay. Tawagan mo yung immigration. Kailangan hindi makawala ang mga yan. Paano? Diba? Ayos itong ating mga opisyalis ng gobyerno. Pakinggan ninyo, ha? Social media. 3 office staff ang inabutan doon, 2 Chinese na lalaki at isang babaeng Vietnamese. Hinahanapan namin kahapon ng documentation ng mga present na mga visa or wala silang dalang papel. Hindi ko naman sila pwedeng i-hold. Hindi naman ako immigration na. Sinabi ko bang immigration ka, diba? Custom ka, sir. Custom ka, diba? So kung custom ka, hindi mo ba pwedeng tawagan yung immigration para pumunta dyan? Hindi. Bawal. Bawal daw. Suspension ng Customs Intelligence Group, may kinalaman ito sa Pogo. Pogo na naman! Pogo na naman! Namo! Mahilig siguro to sa itlog ng Pogo. Kwek-kwek. Sarap yun, di ba? May hot sauce. Ayos ka rin eh, no? Pogo na naman. Hindi pa ba natapos yung issue ng Pogo na yan? Di ba nagsiyalisa na yung mga Chinese? Dahil nag-aalisan na yung mga pogo, dinidispose na nila yung mga cars nila. Allegedly lang, ma'am, yan, ha? Kung sa loob ng O allegedly lang naman yan, ha? Nag-aalisan na daw yung mga Pogo, dinidispose yung mga cars nila. Ibig sabihin, kung sa mga Pogo yan, may mga
ano ba yung conduction sticker ba yun? O yung history kung saan ang galing yan? O di dapat ang bakbakan dyan yung Bureau of Customs? Tanong lang po yan, di ba dapat ang bakbakan dyan yung Bureau of Customs? O sino? Yung may-ari? Di ba? Eh kung na sinabi ng may-ari, nabili ko kaya ano yan? Kanino? Kay Chong Ching Chung. Nasa si Chong Ching Chung, nasa China na. Ano bang magagawa natin? O di ba dapat magkaroon ng follow-up follow-up report? 5 araw ay hindi mapatunayang bayad ang buwis ng mga luxury. Hindi ko naman sila pwedeng i-hold. Hindi naman ako immigration, ma'am. Suspension ng Customs Intelligence Group may kinalaman ito sa Pogo. Dahil nag-aalisan na yung mga bobo, dinidispose na nila yung mga cars nila. Allegedly lang na. Kung sa loob ng 15 araw ay hindi mapatunayang bayad ang buwis ng mga luxury vehicle, kukumpiskahin ng customs sa mga ito at maghahain ng kaso laban sa mga may-ari. Para sa GMA, Anong kaso sa mga may-ari? Sasabihin sa may-ari, o isusubasta namin yun dito sa December 24 namin isusubasta. Sa'yo ba to? Sa'yo? O sa, ikaw na sumalo nito, ikaw no? Halika rito. Sa'yo ba to yung 100 million? O isusubasta namin to sa December 24. Basta, alam mo nang gagawin mo. Sino may-ari? Hindi nyo alam ang may-ari dyan? Di ba nakarehistro na yan sa LTO? Kung nakarehistro na yan sa LTO, alam na natin kung sino may-ari. Pero kung hindi pa nakarehistro yan at kapapasok pa lang yan, i-re-rehistro pa lang yan ng mga kongresista. At hindi ko kilala yung mga kongresista niyan kung sila ang bibili pag sinubasta yan. Di ba? Kulang pa yan. Ilan ba yung pumirma? 140. Siyempre, bibili sila dyan. Mura yan eh. Susubasta yan eh, no? Di ba? Yan ba na ba yung mga pabuya natin? Hindi ako kasama dyan. Paano ako? Hindi ako kasama. Oo, hanggang sa upuan na lang daw. Hindi, upuan ko kasi yan eh, oh. Pero, pang sports car yung upuan ko eh. Pang Ferrari itong upuan ko na to. Grabe po yan ang mga reaksyon, grabe. Ayos na. Ayos, ang ganda ng pagkakabala ninyo dyan. Maya-maya wala nang follow-up report yan. Di ba maya-maya makikita mo, dinadrive na ng mga kongresista yan. Di ba? May kongresista lang kaya bumili dyan eh. 100 million peanut. Peanut lang yung mga reaksyon. Maniwala kayo sa akin. O dito muna tayo kay paring One Rider Party List ha. Nagpapasikat yata ang tao na to eh. Hindi ko na sana papasinin eh. Boto nyo, siya, kilala niyo yan. Ang pangalan po niyan si One Rider Party List na pinagtitripan yung mga pulis sa daan. Siya niya, si Colonel Busitas. Hoy, Colonel Bulitas, ano na naman ang ginagawa mo dyan, Colonel Bulitas? Mag-react lang po tayo kay Colonel Bulitas, ha? Okay, kung nire-respeto ko yung mga kasama kong congressman. But for me, kahit mabasa ko yan, hindi ako pepermain. Kasi nga, objective po ako eh. Kung sabihin natin ma-impeach nga, halimbawa, ano ang magiging benepisyo nun? Taong bayan. Objective na po siya. Hindi raw po siya pumirma. Hindi ka pumirma kasi alam mo, ikaw ay sinuka na. Tsaka bakit tayo nagre-react dito eh? Hindi kasi baka hindi ma-inform yung taong bayan na si Busitas, close sila ni Rodriguez. Ngayon si Rodriguez kasama sa mga prosecutor. Hindi raw pumirma si Busitas. Hindi pumirma sa impeachment. Bakit? Gusto niya iboto natin siya. Hoy, Busitas, huli na. Wala na, bro. Wala na. Hindi na pwede yan. Alam mo. Hindi daw sa pumirma sa impeachment, pero sa Tuwadcom, sa Quintacom, sa Gunggungcom, lagi siyang nandun. Isa siya sa mga promotor na nagtatanong. Ha? Kasama niya si Gutierrez. Kasabihin nila, hindi, ginamit lang yan ng One Rider Party List. Ginamit lang si Busitas. Hindi naman siya kasama. Eh kung gano'n, gago siya, nagpagamit siya. Diba? Tanong lang natin, kung nagpagamit ka, Colonel Busitas, sa One Rider Party List, gago ka. Well, kung hindi ka nagpagamit, talagang kasama ka ng One Rider Party List, hindi ka gago. Kasi kasama ka talaga nila. Eh may kumakalat na balita dyan na ginamit lang daw siya, ginamit lang ng One Rider Party List. Bobo, kung gano'n, hindi ka pwede mag-senador.
Busitas, hindi ka pwede maging senador kung ganyan ang iyong kapangatwiran. Diba, hindi rin siya pumirma. Ngayon, dahil hindi ka pumirma, boboto ka na namin. Eh, nung kasalukuyan ng impeachment process, investigasyon, nakaupo ka sa kabilang panig ng katotohanan, ha? Isa ka sa mga umiintriga o nagtatanong o kasama ka ng mga tuwadkom, lunggong-kom. Yung number one si ano ba yun? Si Roch Gutierrez ba yun? Yung number one nominee ng One Rider Party List. Mayaman yun. Lolo nun, hindi sangkot sa mga illegal na gawain ng lolo niya. Sa mga sugal-sugal, hindi sangkot yung lolo niya. Oo, wala, malinis, hindi sila illegalista. So yung mga nagtatanggol kay Colonel Bulitas, na sinasabi ng iba na ginamit lang siya ng One Rider Party List. Ibig sabihin, kung may katotohanan yun, hindi ko sinasabi, Colonel Bulitas, na may katotohanan yun, ang sinasabi ko lang dito, kung sinasabi nila, hindi ikaw, sila, na ginagamit ka lang ng One Rider Party List, at ginamit ka ng One Rider Party List, gago ka. Bakit ka nagpagamit sa One Rider Party List? Alam mo naman pala, si Roch Gutierrez, hindi naman riders. Hindi po ba mga kareaksyon? Ngayon, naglilinis ka, nagbuhugas ka ng kamay. Huwag ka na magbuhugas ng kamay, Colonel Bulitas. Sinasayang mo ang oras mo kung gumawa ka na lang ng isa pang party list na sinasabi mo, halimbawa, one rider yun, no? Hindi gawa ka ng bagong party list mo, two rider naman. Diba, riding in tandem party list. Diba, sinasabi ng iba, ginagamit ka ng one rider party list. Ba, kaya ka nilang gamitin, Colonel ka? Sayang na lang yung ginastos ng gobyerno sa'yo sa mga seminar. Dapat, mas tingnan natin yung mas malalim na problema. Kasi po, Kung totoo, kung guilty siya, hindi mo pa rin siya i-impeach. Mamagaling ka na naman, Colonel Bulitas, pag ganin nyo, ha? Sige, kung nire-respeto ko yung mga kasama kong congressman. But for me, kahit mabasa ko yan, hindi ako peppermain. Kasi nga, objective ko ako Kung sabihin natin ma-impeach na, ano ang magiging... Umarap ka sa akin, saan ka nakaharap? Umarap ka sa akin, sino kausap mo? Saan ka nakaharap Yan, ganyan. Umarap ka sa akin, yan, tama yan. Tama yan. Harapan tayo. Mas tingnan natin yung mas malalim na problema. Sige. Nagkakaroon lang ng hati-hati lang. Sabihin, mas maraming problema na dapat bigyan ng atensyon. At kung sinasabi na may maling paggamit ng pondo, ang tanong, kung meron nga, yung bang Office of the President lang, yung bang ibang mga agency, O iba na yung tono niya. Yung Office of the President, the Vice President. Bulitas, Vice President. Yung Office of the Vice President lang. Baka pinagtatanggol mo na ngayon yung Office of the Vice President, ha? Nagising ka na dahil naging tae ka sa amin. Naging napakapagbantot mo sa amin. Ganon, Congressman Bulitas. Naging stinky congressman ka sa amin. Wala na, huli na lahat. wala bang ganun? Wala. Ang pinapoint out ko dyan, Ma'am Karen, is dapat tingnan natin yung malaking problema.